Okay guys, tayo po ay nandito ngayon sa Torres Farm. Isa pong farm and resort dito po sa bayan po ng Laing, sa lalawigan po ng Cavite. Okay, pasok po tayo sa loob at atin pong titignan kung ano po bang mayroon sa lugar na ito, mga kabiyahero. Ito po yung kanilang main gate. May malawak pong parking area ang lugar na ito at medyo may kakaiba pong gimmick. Ayan, mayroon po silang immigration office at ang kanila pong entrance ang nakalagay po ay International Airport. Ayan. Titignan po natin sa loob kung ano ang mayroon. Okay, airport po ang dating. May lunch area. Ayan. Merong arrival entrance. Pasok po tayo sa loob. Ayun. Kaya po pala ganun ang kanilang gimmick. Mayroon din po sila rito aeroplano, mga kabiyahero. At ang piloto po, katiwa-tiwala kaya ito. Ayan po ang piloto. Hoy, tumingin ka rito. Ayan po ang aming magiging piloto. Sasakay po kami ng aeroplano. Si Mr. Alvin Fernandez. Ay, obligado na po tayong magdabing, mga kabiyahero. May mga speakers po dito po sa mga poste at nagpapatugtog po sila ng mga music. Baka po tayo mapalo ni Lolo. Okay, pasok po tayo sa pusod nitong kanilang farm and resort. At alamin po natin kung bakit sinasabi nilang travel around the world in one day. Ayan, natatanaw na po natin yung tower ng Paris. Paris, France po ba yun? Ayan, hindi po Paris ni Diwata. Ayan po yung kanyang tower replica. Mayroon pong mga informative sign dito po sa kalsada. Tingnan po natin. Ayan, lapit po tayo. Ayun, may Netherlands. Malapit nating puntahan dito si Hoslintek, mga katim Lintek. Malapit lang po ito. Nandito lang po sa bayan ng Naik, sa lalawigan po ng Cavite, mga kabiyahero. Kanina po nakita natin doon sa pagpasok, mayroon po silang immigration office at mayroon po silang international airport entrance. So kapag po pala kayo ay magbubok ng isang malaking event, doon po kayo pupunta sa immigration office. Kapag day tour lang po kayo at kayo po ay magsuswimming or magpipicture taking dito sa loob, doon po kayo papasok at magbabayad sa International Airport Building, doon po sa dinaanan natin na kanina. So pagdating po ninyo dito sa loob, marami din po silang swimming pool. Marami pong mga outdoor na makikita kayong iba't ibang disenyo. Ayan. Mayroon din po silang mga maliliit na kiosk. Mabibilhan ng mga pamatid uhaw at pamatid gutom dito po sa gilid. Katulad po nung nadaanan natin na kanina. So, kaya pala travel around the world. Ito pong 4 na hektaryang lupain na ito na kinonvert po nila sa farm and resort, ay kakikitaan po ninyo ng iba't ibang mga famous na landmark ng iba't ibang bansa, mga kabiyahero. Yun naman po yung disenyo na ginawa nila dito sa kanilang resort. So ikot po tayo. Pasok po tayo dito sa parang Roman style building na ito. Ayan. May swimming pool din po dito at kasalukuyan pong nililinis ng isa sa kanilang mga staff. Pero yung tubig parang avocado green. Ayan, pero malinis naman po. Pero nakakaiba yung kulay ng kanyang tubig. Ang reflection po niya ay parang kulay ng balat ng avocado. So ayan, may malaki pong lagoon dito. May nakikita po tayong kastilyo doon sa kabilang dulo. At dito naman po katulad nung nakikita nating landmark sa Singapore, may Sea Lion. Ayan, ayan, mayroon pong isang tanggapan doon sa kabila.
Mayroong isang parang lumang bahay ang style dito. Pero palagay ko po, cottage siya. Mayroon pong pambatang swimming pool dito na tumatagos po dito sa ilalim po ng maliit na tawirang tulay. Pero mukhang pambata po yung disenyo dahil maliit at medyo mababaw mga kabiyahero. At napansin ko rin po yung ibang staff, karamihan po ay nakasuot pang steward or pang piloto ng eroplano mga kabiyahero. Nagtanong-tanong po tayo kanina, ang Team Lintik po hindi magugustuhan ang lugar na ito. Bawal po ang alak, bawal po ang video okay, kahit pa po sila tumatanggap ng mga overnight client. So, walang happenings mga ka-Team Lintik. Bawal video okay, bawal ang sunog baga. Wala tayong happenings kapag dito tayo nagsagawa ng reunion mga kabiyahero. Okay, pasyal-pasyal pa po tayo. Kahit napakainit po ng sikat ng araw. First time po nating makarating dito. Siguro, mas mabuting ikutin na rin natin at puntahan po natin yung mga medyo magagandang lugar para makapasyal na rin po kayo, mga kabiyahero. Ayan, medyo malapit-lapit na po tayo doon sa kanilang parang kastilyo. Mayroon pong mga buhay na pato rito. Ayan. Yan po siguro ang paliguan nila, kaya medyo kakaiba na po yung kulay ng tubig sa kanilang lagoon. Ayan, isa pong malaking function hall. Ito pong ating nasa gawing kanan na medyo may pagka Arab architecture mga kabiyahero. Diyan po natin nakita yung aming mga guest. 10 bus po kami dahil nasa 400 katao po yung ating dinala rito para sa day tour sa tourist farm na ito mga kabiyahero. Ayan, sa Snow White. Parang kulang po yung kanyang duwende. 6 lang yata. Siguro naglayas yung isang duwende ni Snow White. Ano po? Egypt, USA, UAE, Hong Kong, Italy. Ayan, mayroon pa pong Greece, Hawaii. Ayan, si Amazing Yag, shout out sa'yo. Ikot po tayo sa patungo ng Hawaii mga kabiyahero. Ayan, may ginagawa pa pong isang parang hindi pa tapos. Ayan, ginagawa pa lang. Ayan pong isang parang kastilyo ulit sa ating gawing kaliwa. Nabanggit kanina ang Egypt. Ayan, mayroon pong isang pyramid dito at saka isang malaking sphinx para tayong nasa Egypt. Pero napansin ko po yung pintuan, may maingay po sa loob. Parang dyan po nila inilagay yung kanilang generator. Ayan, yan pong ating natutumbok. Statue of Liberty. Ayan, kunwari may mga background building pa po ng New York sa likod mga kabiyahero. Nakatayo din po siya sa isang lagoon. Nasa gitna po siya. Okay. Yan. Statue of Liberty. Tama po yung nasa ano kanina. Isa pong landmark ng US yung ating makikita sa lugar na ito. Dito naman po sa area na ito, parang Arab design naman po yung ating makikita. Yung disenyo po ng kanilang mga istruktura ay pang Middle East. At mayroon din po isang malaking swimming pool sa lugar na ito mga kabiyahero. Pero mukhang walang nag-occupy. Baka iba ang presyo or naka-reserve po ito. Yan, may mga restaurant din po rito. Dito po sa ilalim ng kanilang mga building. Mayroon po dito isang coffee shop. Ayan. At sa kanya pong tabi ay makikita po natin mayroong domestic airport building.
Ayan, pinagtanong po natin kanina, yun po palang mga advance booking ay dito po pupunta para po sa verification nung kanila pong booking. Okay, napakapagod din po at napakainit ng ating pong ginagawang paglalakad kahit napakarami pong puno. Pahinga po muna tayo rito bago po tayo tumuloy na lumabas. So marami pa rin pong pwedeng makita at makuna ng video doon po sa mga gawi doon. Pero sobrang init na po at medyo nakakaramdam na rin po tayo ng pagod mga kabihero. Ayan, tanaw na tanaw dito yung pinanggalingan natin kanina ng mga building, mga tulis-tulis na para pong nasa Saudi. So lakad-lakad na po tayo pabalik mga kabihero. Ayan, bago po tayo tuluyang makalabas, may nadaanan pa po tayong isang parang Italian na restaurant yata ito, Amare La Cucina. Yan po yung kanyang pangalan, Amore o Amare yata po yung pagkakabasa ko. Ayan, mayroon po ditong signboard. Kayo na po yung bumasa kung Amare nga ba yan. Amare La Cucina. Ayan, isa po pala siyang catering services. So siguro sila po yung pwede niyong kontakin at nagsiserve kapag may mga event po sa loob nitong tourist farm mga kabihero. Mali, may isa pong lagoon dito. Medyo marumi na po yung tubig dahil po sa dami po ng gumagamit ng mga bibi. Ayan, dami pong bibi dito. Umahon na rin po sa tubig, nainitan na rin po siguro sila mga kabihero. Ayan, mataba, mapayat ang mga bibe. Okay, salamat. Balik na po tayo sa bus. Talaga pong init na po ako sa paglalakad dito sa loob mga kabihero.